Mga idol, nakarating na tayo sa ating rescue mga idol. At sila yung i-rescue natin, si Boboy mga idol. Nasiraan yung unit nila mga idol. At sa puntong ito mga idol, i-prepare na natin ang ating mga kagamitan mga idol. Para simulan na nating baklasin yung nasirang tie rod end mga idol. At siyempre mga idol, hanapin natin yung pinaka-specific tools na gagamitin natin sa pagtanggal ng tie rod end mga idol. Kasi alam na naman natin kung ano ang tools na kailangan pag magtanggal ng tie rod end mga idol. At sa puntong ito mga idol, nakita natin ang sira na nalusted pala ang nut ng tie rod end mga idol. Kaya siya natanggal mga idol. Kaya tanggalin na natin ang buong tie rod bar mga idol para palitan natin ang tie rod end mga idol. Dito sa kabilang side mga idol, nahirapan tayong baklasin yung nut niya kasi sumabay yung ball ng tie rod end mga idol. Kailangan natin i-jack sa ibaba para ma-press yung ball niya mga idol at hindi na sumabay sa nut mga idol. At yun mga idol, natanggal na natin yung nut. Tanggalin na natin ang buong tie rod bar mga idol. Yun mga idol, natanggal na natin ang buong tie rod bar mga idol. At nakita natin yun ang loose thread mga idol, yung thread niya mga idol. At sa puntong ito mga idol, i-prepare na natin ang bagong tie rod end mga idol. At simulan na nating baklasin ang lumang tie rod end na nasira mga idol. Bago natin baklasin mga idol, simpre linisin natin yung thread kasi kinakalawang na. Isprihan natin ang pampadulas mga idol. Kasi mahirapan tayo magtanggal dyan mga idol. Kasi napaka tigas po yan mga idol kasi maraming kalawang na. Tagal na kasi hindi na baklas. At ang gamit nating pangtanggal dyan mga idol, yabi tubo at saka back rings lang. Kasi nasa rescue tayo mga idol, wala tayo sa shop mga idol. Discarding tunay talaga ang kailangan dito mga idol. Kaya sa mga baguhan dyan, tingnan nyo lang mabuti mga idol para makakuha kayo ng ideya kung paano mga idol magpalit ng tie rod end mga idol. Ayun, medyo matigas talaga mga idol. Pero hindi natin naayawan yan mga idol. Kayang tanggalin natin yan. Huwag lang susuko mga idol. Nakakuha tayo ng technique mga idol. Doon mga idol para tuloy-tuloy ang ikot mga idol. Yan, tuloy-tuloy ang ikot natin mga idol. Ayun. At yun kasi natanggalan natin ang kabilang side mga idol. Palitan na natin diretso ng bago mga idol. At siyempre kasi binibilang natin kung ilang thread yung lampas ng lumang tie rod end mga idol. Yun din ang lampas ng bagong tie rod end ay kabit natin mga idol. Para hindi na tayo mahirapan sa pag-align mga idol. At siyempre tapos na tayo sa kabilang side mga idol. Dito na naman tayo sa kabilang side mga idol. Tanggalin na naman natin itong lumang tie rod end mga idol. At palitan natin ang bago mga idol. At sa puntong ito mga idol, same procedure pa rin tayo mga idol. Kailangan natin ng pampadulas at kailangan natin linisin yung thread para pagtanggal ng kalawang mga idol. Ayun mga idol, matigas talaga tanggalin mga idol. Oh. Kasi kinakalawang talaga mga idol. Gayahin nyo lang yung diskarte namin mga idol, lalo na pag nasa rescue kayo. Yabi tubo at saka back rings lang ang gamit naming tools dyan mga idol. Oh. Sa pagtanggal mga idol. At yun, natanggal na natin mga idol. Siyempre, ikakabit na natin yung bago nating tie rod end mga idol. Tingnan nyo lang mga idol. Fast forward lang natin ng kaunti mga idol. Pwede nyo lang balik-balikin yan sa panood mga idol.
At sa puntong ito, same procedure pa rin. Kung ilan yung trade na lumagpas kanina sa dating tira din niya mga idol, same pa rin yan sa bago natin kakabit mga idol. Para hindi na tayo mahihirapan sa pag-align mga idol. At yun, i-plaster na natin yung lock niya. At doon na natin yun higpitan pagkatapos natin mag-align mga idol. At yun, kasi na-plaster na natin mga idol, ikakabit na natin doon sa sasakyan mga idol. At siyempre, lalagyan natin ng washer mga idol. Yung makapal na washer mga idol. Kasi pag walang washer yan, manadamage yung nut natin. Kagaya ganina, kinakain yung nut, kinakain ng ng tie rod end at saka arm. Kaya na loose thread siya mga idol. Kaya lagyan talaga natin ng washer. Yan mga idol, higpitan na natin mga idol. I-fix na natin ang paghigpit yan mga idol. Sa puntong ito mga idol, fast forward muna natin. Tingnan nyo lang mabuti ang procedure mga idol para makuha nyo. Lalo na sa mga baguhan mga idol. Shout out nga pala sa gwapong ahente na to mga idol. Ayun, na-fix natin nahigpitan. Pati sa kabila mga idol, lalagyan na natin ng lock mga idol. Huwag kalimutan ang lock mga idol. Baka mapulas mga idol. Napaka-importante talaga yan mga idol. Kailangan mayroong lock talaga yan mga idol. Kasi pag wala yan, lumuwag yung nut nyo at matanggal mga idol. At yun, na-fix na natin mga idol. Sa puntong ito, simulan na nating i-align mga idol gamit ang steel tip mga idol. Yan mga idol. Mag-align na tayo mga idol. Tara. Let's go. Sukatin natin sa kabilang side mga idol. Tandaan natin yung sukat. At susukatin din natin doon sa kabila. At tatandaan din natin, kailangan pantay ang sukat niya mga idol. Tandaan niyo mga idol, kailangan pantay ang sukat kabila at kabila mga idol. Yung pag-align mga idol. At sa pagsukat mga idol, sa rim to rim lang tayo magsukat mga idol. At siyempre, in good condition man itong rim natin mga idol. Kaya hindi tayo malilito sa pagsukat sa alignment nito mga idol. Kailangan wag kayong malito dito mga idol sa pag-align mga idol. Itong napaka-importante nito mga idol kasi pag hindi ma-align yan, hindi talaga pantay ang tama ng mga gulong mo mga idol. Kaya kailangan mo talaga makuha ang tamang alignment mga idol para hindi
mabilis masira yung gulong mo mga idol. At sa pag-align mga idol, para makuha mo ang tamang align kabila at kabila, doon lang kayo umiikot sa sa may tie rod bar. Yan mga idol, oh. Ikutin ko mga idol. Yan mga idol, doon lang kayo umiikot mga idol. Ayun, at nakuha na natin ang sukat sa kabila. Susukatin na naman natin ang kabila at kailangan pareho ang sukat nila mga idol. Ayan, pagbasnan nyo lang mabuti mga idol sa mga baguhan lang mga idol. Para sa mga baguhan lang po. Ayan mga idol, isukat natin sa kabila mga idol. At yun, swak, nakuha na natin ang tamang align mga idol. At yun, kasi nakuha na natin ang pinakatamang align mga idol, dito na tayo sa pinaka last portion mga idol. Higpitan na natin ang main lock ng tie rod in at saka tie rod bar mga idol. Kasi nauuhaw tayo mga idol, uminom muna tayo ng tubig mga idol. Kasi sobrang init talaga mga idol. Napakauhaw talaga mga idol. Yan mga idol, yan ang main lock ng tie rod in at saka tie rod bar. Huwag niyong kalimutan, higpitan yan idol. Napaka-importante po niyan. Yan ang pinaka last portion mga idol. Sundin nyo lang ang mga procedure mga idol para sa mga baguhan. At yun, natapos natin higpitan mga idol. Sa kabila na naman mga idol. Sa kabila na naman tayo mga idol. At yun, yung portion na may bolt idol, paikutin natin yan sa ibaba mga idol. Kasi pag nasa taas yan nakalagay mga idol, sumabit yan sa intermediate arm mga idol. Kaya kailangan sa ilalim yan nakalagay mga idol. At yun, kasi naplastar natin sa ilalim mga idol, same procedure, higpitan na natin yung pinaka main lock ng tie rod in at saka tie rod bar mga idol. Ayun mga idol, tingnan nyo lang mga idol kung paano gagawin mga idol. Ayun, natapos na mga idol. Mission accomplished mga idol. Thank you for watching.